I want a pen and I draw it this. Okay? And this one pen or this this one. Okay, right? Okay? Okay, wa? Okay. Panibagong araw na naman mga kasempay. Ngayong araw nga mga kasempay, aalis kami ni Johan para bumili ng timba. At ito rin yung unang araw na mayroon na tayong mic para mas lalo nyo ako maintindihan. At yun nga mga kasempay, pupunta tayo ng Kama Homes para bumili ng timba. At dahil mainit yung panahon, samantalahin na natin dahil next week maulan na. At ito na nga nakarating na tayo sa Kama Homes. Pasensya na kung hindi ko nakuhaan kung paano tayo pumunta doon. Dumaan muna kasi kami sa EU shop kung saan doon kumukuha ng mga loan ng mga cellphone. Baka kasi tayo maputulan kaya nagbayad na tayo. Dito sa Kama Homes mga kasempay, marami na dito mga pwede ng pagpilian. Bago tayo dumako sa pinakapakay natin, daan muna tayo dito sa 100 shop. Halos pares lang sila ng Daiso. Baka ma-misinterpret nyo yung sasabihin ko. Hindi lahat ng naka-display is 100 yen lang talaga siya. Kung i-convert mo siya sa peso is 88 pesos lang din siya. Depende siya sa material na kukunin mo. And sa bawat product ng 100 yen shop, iba't ibang nakalagay na prices dyan. Hindi pa kasi kasama dyan yung tax kaya medyo mahal pa rin yung pinaka-prices niya. Si Johan kasi sobrang hilig kasi niya mag-drawing. Mahilig din siya magsulat. Kaya every time na pupunta kami sa mga Daiso, nagpapabili talaga siya ng mga ballpen. And especially yung mga pangkulay. Hindi kasi siya mahilig sa mga laruan eh. Kaya ang palagi niya pinapabili sa akin is yung mga pangkulay, mga drawing book, or yung mga notebook. And isa rin sa pinaka maganda rito sa Japan is sobrang natural na rin sa kanila ang mag-drawing. Come on, hurry up. Wow, ganda. Let me see. Mahilig sa ano? This way. Hurry up. Kuko. Emo. I could realize that way. I can't. I don't want some. I want this one. It's so dark. I want only this. It's so beautiful. There's a pig, monkey, kangaroo. It is so. Si Johan kasi sobrang hiling niya sa pink tsaka sa violet. Kaya every time na nakakita siya ng ganun, parang heaven sa mata niya. Kaya kapag may sapat lang na pera, binibilang ko rin naman siya ng mga gusto niya. Di ko kasi siya sinasanay sa mga bili dito, bili dyan. Para paglaki niya, marunong siya maging praktikal. May nakita nga pala ko dito mga sticker para sa mga mahilig mag-journal. Wala kasi akong hilig mag-journal eh, kaya tamang tingin at tamang amaze lang talaga ako sa kanila. And after that, naglibot-libot muna kami na Johan, baka mayroon pa kami magustuhan. I want this one, this one, this one. I want this one only. I want a pen and I draw it this. Okay? And this one pen or this one. Okay, right? Okay? Okay, wa? And alam niyo ba mga kasempay, kapag nandito ka na sa shop, sobrang hirap talaga makapili kasi sobrang daming magaganda. Pero syempre, budget lang talaga yung dala-dala nating pera. Kaya yung kung ano lang yung importante, yun lang talaga ang bibilhin. Wow, ganda. They're so beautiful. Eh may nakita ako ditong lagayan ng tubig. Ang cute niya lang kasing tignan. Sobrang simple lang and napaka-natural lang din yung ganda niya. Yung pinakamalaki na yung kinuha ko para maraming mapaglalagyan ng tubig. Kaya dalawa na yung kinuha ko. Eh nakita ko tong mga lagayan ng mga baunan. Kaya sabi ko, kuha na lang din ako. Kaya kumuha ko ng black. Sira na rin kasi yung bag na pinaglalagyan ko ng mga baunan eh. And kumuha na rin ako ng kutsara at tinidor. Kukunin ko sana yung puti kasi nakita ko tong black. Kaya ito na lang din yung kinuha ko para partner sila. At dahil sira na yung lagayan ko ng pagkain, kumuha na rin ako ng isa at kumuha rin ako ng isang set nito. Dalawa na siya. At kumuha na rin ako ng pabango. Sabon na shop, actually. Lalagay siya sa toilet, sa agusan mismo ng tubig kapag ipa-flush mo na siya. Eh, nagtingin-tingin na rin ako kung ano yung maganda at ano pang mapapakinabangan ko dito. Kaya nakita ko tong mga pang-ahit sa kilay at saka pang-ahit sa pubic hair.
Tignan nyo naman si Johan, sa sobrang excited, hindi na siya makapaghintay, kaya lagi niya hawak-hawak itong mga napili niya. At yun na nga mga kasempay, tapos na nga tayo mamili dito sa 100 yen shop. Worth 1,000 yen lang ang nabili natin, kaya bukod sa marami ka na mapagpipilian dito sa 100 yen shop, mura na at sulit pa ang pera mo, lalo na kapag nagtitipid ka. Dito sa Kama Homes, marami ka ng pagpipilian. Nandito na lahat ng mga bota, yung kailangan mo sa pangtrabaho, at nandito na rin lahat ng mga kailangan mo sa bahay kapag magpapaayos kayo ng bahay or magpapagawa kayo ng bahay. Medyo may kamahalan lang talaga ang mga gamit dito sa Kama Homes, pero worth it din naman. And matibay pa siya. And this is it mga kasempay, nandito na tayo sa mga timba at planggana. Actually guys, pwede naman tong gawing basurahan. Pero nung nakita ko to, ito na lang din talaga yung kinuha ko. Bukod sa mura na, maganda pa siya. Hindi tulad tong isa kasi sobrang mahal na. Kaya ito na lang din yung napili ko. 987 yen ang 36 liter. And tinignan ko kung meron ditong price ng 60 liters. Kaya ayan, worth 1,628 yen. Kaya yun na lang ang kinuha ko. Parehong blue yung kinuha ko para mas magandang tignan. Total, meron naman kasing 60 liters. So yun na lang din ang kinuha ko. Isa rin sa mga gusto ko yung partner-partner sila. Para pare-parehas lang din ang kulay. Hindi rin kasi magandang tignan kapag hindi pare-pareho. At nang matapos na kami sa pagpili ng planggana, sabi ko kayo, andito na rin naman, maglibot-libot na rin tayo. Hi. At dahil nandito na rin naman tayo sa Kama Homes, bumili na rin ako ng Downy. Worth 1,580 na siya. Kaya dalawa na yung kinuha ko kasi mahal sa Aoki. Then pumunta na rin ako dito sa mga sabon. Napansin ko kasi sobrang laki niya na 525 yen na lang din siya. Kaya dalawa na yung kinuha ko. Same price lang din sila sa Aoki pero dito kasi malaki na siya. Sa Aoki kasi maliit lang yun. Kaya dito sa Kama Homes, same price lang din silang dalawa. Kaya dito na ako kumuha. Nakita ko rin tong sabon na tong powder. Kumuha na rin ako ng 3. Kumuha na rin ako ng cotton buds. Dito lang kasi ako sa Kama Homes sa kabili ng mapayat na bulak. Ayoko kasi na sobrang laki. Kaya dalawa na yung kinuha ko. Meron din na kulay itim pero ayoko rin ng ganyan. Masakit kasi sa tenga kapag malaki. I want pen. I want a pen. Sobrang dami ng choices ng mga toothpaste dito at ang mamahal nila. Kaya dito lang tayo sa mas afford natin at mura lang. 217 yen lang din siya. Kaya kumuha ko ng isa. At dahil kanina pa ako pinipilit niyo na gusto daw niya ng mga pen. At napagpunta namin dito sa puro ball pen, nakita ko yung mga price. Hindi ko afford. Sobrang mamahal nila. Ang isang ball pen pa lang nagkakalaga ng 270 yen, 180. Basta hindi siya bababa ng 100 yen. Eh nakyutod na ko dito sa jumping rope. Inagaw agad sa akin ni Johan. Pagtingin ko, nilagay niya na sa cart. Kaya binalik ko ulit kasi sobrang mahal niya. Ito nga pala mga kasempay yung prices ng mga ballpen. Magagandang klase na rin naman na kasi itong mga ballpen na to. Pero hindi mo ako mapapabili sa mga ganyan. Nangihinayang kasi ako sa 500 yen. Kaya doon lang tayo sa 100 yen shop. Ball Oreo. Ano ba yan? Ampaman ball Oreo. Oh, deso. Ampaman. Tagay yung Nami, takayo. At yun na nga mga kasempay, natapos na tayo sa pag-grocery natin dito sa Kama Homes. Ito yung pinaka-worst namin dalawa ni Johan. Every time na marami kami nabibili sa mga groceries namin, nahihirapan talaga ako kapag sobrang dami namin nabibili. Bukod sa mabigat na yung mga pinamili namin, mabigat pa si Johan. Kaya ang ginagawa ko, inuuna ko munang isakay si Johan dito sa bike. Sinisecure ko muna siya bago ko siya iwanan. And isinod ko na nga pala sa kanya yung sapatos dahil hindi magkasya dun sa cart kanina habang nilalabas ko yung paa niya. After ko ma-secure si Johan, nilagay ko muna yung mga magagaan dito sa mga handle. Sa mga nagbabike dyan, isa sa mga tips ko, kailangan nyo munang lagyan yung bawat handle, tigkabilaan. Para kapag aandar na kayo, hindi mabigat yung harapan at hindi kayo masemplang. And ibinaba ko na nga pala dito yung mga mabibigat para madali na lang ilagay sa basket. Iniwan ko nga muna saglit si Johan dahil ibabalik ko na yung cart. May nakita kasi akong space dun sa gilid kaya dun ko na lang din nilagay yung cart. Bago rin naman kasi ako umaalis dito sa bike, sinasabihan ko na si Johan na huwag siyang malikot kapag aalis na ako. And dyan nakabalik na ako. And ito ginagawan ko na ng paraan tong planggana. Hanggang dito na lang ulit ang aking video mga kasempay. Kaya't samahan nyo pa rin ako sa mga susunod kong vlog. Sayonara.